Mamashis, napareceive ko na yung pertinent papers ko. Mga anakis, mga sirs. So, welcome back sa aking YouTube channel. So, sa mga bago po dito sa aking YouTube channel, magpapakilala po muna ako. Ako po si Allen, or Ma'am Allen. At ang YouTube channel po ay about sa mga modules na dinidiscuss ko sa aking mga estudyante, and even ang aking mga experiences in government transactions at mga pampa-happy vibes na video. So, for today's video, ang ikukwento ko naman sa inyo na experience ko ay ang aking pagpapaprocess ng aking ERF or yung aking equivalent records form. Okay, so, medyo konting get to know about me. Ako po isang teacher sa senior high. So, actually, ito yung aking first time na magpa-process ng ganito. Nagtanong-tanong lang din ako dun sa aking dating school na pinanggalingan. Dun sa school na pinanggalingan ko, meron ng mga nakapagpa-process ng ERF. So, sa kanila ako nagtanong-tanong. And sa senior high, medyo hesitant. Siguro tayo before. Actually, yes. Ako na lang. Ako na lang lagi. Hesitant talaga ako na mag-apply. Kasi parang sa pagkakadinig-dinig ko, pwede applicable pa lang siya sa mga nag-junior high or yung mga taga-elementary. But nag-try lang din ako. Pero pwede naman. So, ayun. Actually, chika-chika lang ganun. Sabi nila, hindi pa daw pwede sa senior high, ganun-ganun. So, ubok lang ang ambak. Yan. So, in-upload, ngayon ko lang ito i-upload, pero matagal na kasi ako nag-process. So, ito yung unang letter ko, yung endorsement from school. So, ayan. I-scan ko na lang din para mas malinaw. Dated to last July 14, 2020. So, last year, nag-process ako or nag-start ako magpa-process ng aking ERF. So, ito yung mga requirements. Ayan, endorsement letter, 3. So, itong endorsement letter ko from my principal. First endorsement. So, actually, parang nung konti, nakatiklop na lang din siya. Parang reference lang din siya doon sa school na kung saan ka nagtuturo. Then, Plantilla allocation list. Ito ay manggagaling sa division office na ninyo. And then, equivalent records form. Ito ay hiningi ko or ibinigay sa amin ng teacher sa junior high school. Kakilala nung isa kong co-teacher na kasabay ko nag-apply ng ERF. Ayun. So, sa kanya namin nakuha ito. Then, original transcript of records ng masters po ninyo. Okay? So, ang ginawa ko nito, medyo, dahil pandemic nga no, last year, 2020, sa main gate, main gate lang ang transaction dun sa school na pinagtapusan ko. So, medyo, actually, matagal na akong nagre-request, pero nung mag-a-apply na ako nito, talagang pinursili ko, tinawagan ko yung mga dapat tawagan, gano'n. Pero yun nga, hanggang main gate lang, idadrop mo doon yung request and yung proof of payment. Gano'n. So, medyo naging mahirap. Kaya nga dapat ako, meron ako dapat original ito. Kaya po ako sa inyo, sa mga may mga balak pa-process ng ERF, pagtambak kayo ng original pinang MS na transcript niya, mga POR ninyo. Okay. So, yung number 5 na requirements na pinasa ko is updated service records. So, 3 kopya. Hingi na lang po kayo ito sa inyong mga respective human resource personnel or sa inyong mga admin office. And the number 6, photocopy of latest appointment. So, ayun.
attested appointment po ninyo kung family lang po. And then, copies of updated PSIPOP. I think galing naman din ito uli sa division office. So, hindi nyo po kailangan prepare. And then, last performance rating. So, yung nakaraang taon na inyong IPCRF. And the number 9 is the copy of MA curriculum. So, sa MA curriculum, doon din po sa pinagtapusan ninyong university, nyo kukunin. So, kailangan po nito may dry seal. So, ano po yung program na inyong natapos. Sa case ko, sa registrar, nagpa-dry seal ko. Libre naman doon. And also pala, additional po doon sa TOR, sa Transcript of Records, kapag kayo po ay sa alam ko lang po sa pagkakarinig ko at na-process naman po kasi yun sa akin. Yung tulad ko nag-graduate ng MA or MS, actually MBA. Okay, anyway, yung mga tulad kong graduate ng State Universities Colleges, kung ano po yung transcript of record na ibinigay sa akin, yun na po yung ipinasa ko. But there are instances daw po na kapag kayo ay nakagraduate, di umano, verify nyo na lang din po sa mga kinauukulan. Huwag po kayo masyado mag-rely sa akin. Hindi naman po mga requirements ko. Yun nga, kapag galing ka ng parang private universities, kailangan pumunta sa mga regional offices ng CHED or Commission on Higher Education para parang doon magpa-seal or kung ano man po yung hahanapin. Yun, so tanong na lang din po tayo para maayos. So ayan, ito yung aking unang step sa pagpapa-ERF. And actually, tumagal siya. Naghintay din ako. Parang pag-ibig, ganun, parang love life, naghihintay, ganun. Ayan, so ito yung mga documents na inilagay sa folder ko para makompleto yung requirements ko. Para kasama na yung galing sa division office. Tanong din po kayo sa division office nyo kasi kami dito sa aming division ay ilalagay daw po sa long blue folder. So, yun po yung sa amin na nire-require. So, ito ayan, yung plantilla allocation list, ilalagay naman po ni division office. And then, ito ata yung ayun pala, Personal Services, Itemization, and Plantilla of Personnel. PSIPOP. Ayan. So, ito yung aking transcript. And then, ito na kasi yung bumalik sa akin ngayon. September 25, 2020. Bumaba yung galing region. Okay. So, attached is the approved and post-audited equivalent records form of Miss Allen as yung panibagong position po na ibibigay sa inyo. Tapos, close and open parenthesis, MA degree. Okay? Yung mga hindi po nakakatapos pa ng kanilang master's degree, ay nakalagay po dito ay MA equivalent. Okay? So, yung mga nag-comprehensive examination, habang nagpapa-ERF, pwede naman po yun. Or yung mga nag-thesis or nag-dissertation. Yun. In accordance with EO number 76, minimum salary MM, sinikret di baklaan eh. So, pursuant to the provision of NBC or the National Budget Circular number 579 dated January 1, 2020. This equivalent records form or ERF is automatically revoked in the event that the records equivalent or requirements upon which approval is based are later found not in order. So, in order naman po sa akin. Kaya na-approve. Papasalamat po ako doon. So, ito yung aking naging unang process sa pagpapa-ERF. Ayan. So, yung mga transcript of records, sine-check nila. Makikita nyo naman, may mga check. Then, yan, IPCR. So, eto na kasi yung bumalik sa akin na galing dito. Itong folder na ito. Okay? So, yung video po na susunod ko dito is yung pagpa-process ko na ng mga requirements hanggang sa pagpirma ng appointment. Okay?
Division Office para mag-submit ng aking mga pertinent papers. So, ako po ay na-approve ang ERF actually last year. Pero this year bumaba yung NOSCA para makapag-process na kami ng papers ngayon. So, pinapapasa sa akin ay isang green at isang orange na envelope. Laman ng mga aking envelope ay